ano yung mga prayer requests ng Coast Guard? What are the things that we should be praying about regarding the West Philippine Sea decision? Alam mo, tinayaw ako ng Balahibo, so sana ipanalangin mo ko eh. Mamaya po, sige po, mamaya. Ako para sa akin, ang dapat nating ipanalangin ay yung mga frontliners natin. From the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, ang ating mga sailors ng Philippine Navy and Coast Guard, ang ating mga airman ng Armed Forces ng Philippine Air Force na patuloy na lumilipad dito. At higit sa lahat, ang ating mga kababayang Pilipino na mga isda na naglalayag sa West Philippine Sea. Sila ang nakakailangan ng panalangin ng kaligtasan. No? Dahil alam naman natin na tayo bilang isang bansa ay hindi naghahanap ng kaguluhan sa West Philippine Sea. And then, pangalawa siguro, ang kailangan natin pangalalangin si Xi Jinping na sana makakuha na siya, no? Mag-abide sa international law for him to realize na ang gulo sa West Philippine Sea or the entire South China Sea will be prevented kung sakaling they would choose to adhere to the international law and respect the sovereignty and sovereign rights of all nations here. And then third, gusto ko sana ipa-prayer request din yung mga trolls na sana pagkatapos na nila makabili ng mga bahay at lupa at sasakyan siguro nila sa pag-troll or dun sa mga pro-China trolls na kilalang tao natin na nabayaran na rin ng milyon-milyon para bumaliktad, sana quits na. Suportahan na uli nila ang Pilipinas. Nakita ko sa Twitter nung isang araw ay kinoment niyo si Mama Vice, si Vice Ganda, dun sa kanyang video, yung Bilihin Mo ang Pilipinas. Ano po ang reaction niyo dun sa kanyang ginawa niya? Alam mo, ang recommendation ko sa trolls, panoorin yung music video ni Vice Ganda. Ulit-ulitin nila para ma-internalize nila. No? Napaka-meaningful ng kanta na piliin mo ang Pilipinas, di ba? Ang mga trolls kasi, iba na yata ang pinili eh. Di ba? Pinili na yata nila ang China eh. Pangalawa, dun sa music video kasi, ipinakita dito yung imperfection ng Philippine society. From our problems sa transport, sa traffic, sa pollution, at kung ano-ano pa. And then the last part of it is yung laban natin sa West Philippine Sea. And etong laban natin na to, pinili niya pa rin tapulutin ang Philippine flag. Diba? Napaka-meaningful netong last part ng music video. Na despite of the water cannoning, despite of the problem netong transportation natin na to, maalikabok, mauso, polusyon, magulo, maingay, pinipili pa rin niya ang Pilipinas. Di ba dapat ganyan naman tayo bilang Pilipino? Yeah. Tingin ko naman, karamihan sa inyo, if not all, nakalabas na ng Pilipinas, pero nakabisita ng Japan, Australia, or kung ano pang bansa dito, pero mas excited pa rin kayong bumalik ng Pilipinas. Di ba? Despite of the noise, despite of the traffic, mas pipiliin pa rin natin ang Pilipinas. Ito ang pinaka gusto kong part ng music video na yun, na parang ang hirap mahalin nga doon ng Pilipinas. Ang hirap ipaglaban. And yet, kahit anong gawin mo, parte ka na ng Pilipinas. Kailangan mo na lang mahalin to. Parang nanay mo yan. Kahit ilang beses kang pagalitan ng nanay mo dahil, ewan ko, siguro, magagalitin nanay mo. Pero nanay mo pa rin yun eh. Di ba? And at the end of it, nanay mo pa rin, anak ka pa rin yan. Tayo, kahit anong imperfection ng Philippine society, kahit anumang antas mo dito sa Pilipinas, mahirap, mayaman, may kaya, sa gobyerno or privado, dapat tayo lahat, tindigan natin ang Pilipinas. Piliin natin ang Pilipinas. Ang laban natin sa West Philippine Sea, ganyan din eh. Mahirap, masalimuot, minsan, outnumbered tayo ng, minsan, most of the time, outnumbered tayo ng Coast Guard, China Coast Guard vessel. And yet, ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, tinitindigan pa rin natin ang laban natin sa West Philippine Sea. Ito ang mensahe ng music video ni Vice Ganda. Kaya I recommend, no, sa mga pro-China trolls, panoorin nyo si Vice Ganda. Question ko lang po ay, bakit naging persistent ang China, no, sa pag-claim ng kagatan sa ating sa mga island natin? Ano po kaya ang naging dahilan nila kung bakit sila ganun ka-intense ng kanilang mga balaki na maagaw o mga structure sa ating mga kagatan? Well,
the island reclamation, the island building of the Chinese government starts way back in 2013. Ang pinaka-objective naman talaga nila dito ay makapag-establish ng mga naval and military bases para ma-dominate nila ang buong South China Sea. I think it's not fair to say na sabihin natin mas naging persistent sila sa pagkakandak ng small-scale reclamation dito sa may gawing West Philippine Sea. Dahil so far, since naging Pangulo naman si President Bongbong Marcos, wala naman talaga silang nagawang island reclamation. Napabalita lang na meron silang ginagawang pagtambak sa Sandy case. And then, nitong nakaraang Sabado, in-expose naman natin sa may Escoda or sa Pina Show. But it doesn't mean na naging successful na sila rito dahil on the early stages pa lang ng small-scale reclamation nila ay napatunayan natin at sabi natin sa international community na ang China meron namang ganitong illegal na gawain and that prevented China from carrying out small-scale reclamation. Kanina nabanggit na po yung tolerance regarding sa China. Now my question is, how often do you experience Chinese aggression? And if you will scale it, how aggressive China is and how long you will suffer from their aggression? How can I scale up ang aggression ng China? Para sa akin, pare-pareho lang din naman ang level ng aggression. Ano ba ang difference? Siguro sabihin natin ngayon, mas high pressure ang water cannon nila. But still the same thing, water cannon pa rin naman yan. Secondly, ang mga mines ng Pilipino, nakaharas pa din ng ating ng Chinese Coast Guard. So, the same thing. Wala naman nagbabago, no? Third, I think it's wrong to say that we are suffering from their aggression. The mere fact that we are standing up, we are still maintaining our presence. It doesn't show that we are suffering from their aggression. Ang gaya sinabi ko, President Bongbong Marcos has decided to still deal with them professionally. So that is the reason kung bakit hindi natin masabing we are responding with the same level of aggression with what they are throwing at us. For example, pina-water cannon nila tayo, hindi tayo nang water cannon. But it doesn't mean we're suffering. We just choose to deal with them professionally. Para sa akin, mas civilized tayo, barbaric sila. So what's the point of going down to the level of barbarism? Ang ating Pangulo has been very law-abiding in choosing our strategy in responding to the Chinese aggressive action. Sir, tanong ko lang, nakakabahala po itong mga trolls na ito. Kayo po na nasa gobyerno, may balak po ba kayong habulin ito or yung mga account na like ipa-delete or makasuhan yung mga pasimuno nito? Alam mo, sa totoo lang, sinasabi ko nga lagi, parang ano pa ba ang aksyon na gagawin natin na ginagalingan ng China, dinodouble up pa yata ang recruitment ng China, ng pro-China clothes hiring. May increases pa yata sila ng sweldo every time na mag-tweet sila or mag-post sa social media. Ang tanong, ano ba ang dapat natin gawin dito? Alam mo, I always go back dito sa statement ni Secretary Ano. The only way for us to be very effective in countering disinformation at sa pag-counter na itong mga fake news na ito ng mga trolls, we just have to continue telling the truth. Ito lang talaga ang one and only way na nakikita kong gawin. Hindi mo rin naman sila kailangan takutin, kasuhan, di ba? Sasabihin na naman nila, suppression of freedom of expression, suppression of right of freedom of speech, di ba? So, para sa amin, dito sa National Task Force West Philippine Sea, as part of the information working group, wala tayong ibang dapat gawin para masuppress ito mga ito. We just have to continue telling the truth. Kay Bibi Sara po, sa pangahas po ng China sa atin, na wala po siyang masabi, no comment po siya. Bilang po sa pangalawang pinakamataas na official sa ating Pilipinas, dapat po ba yung ganun yung sasabihin niya na no comment siya sa pangaharas ng China sa Pilipinas? Ang gusto lang naman natin, sir, malaman natin kung
panig ba talaga siya ng Pilipinas o panig ba talaga siya ng China sa pangaharas sa atin? Well, una sa lahat, no, I think President Bongbong Marcos has already defended the Vice President Sara Duterte na sa kanyang posisyon naman bilang pangalawang Pangulo, bilang kalihim ng edukasyon, ay wala naman daw talaga sa job description ni VP Sara na magsalita tungkol sa West Philippine Sea. Pero, again, being part of the Philippine Coast Guard and just being very honest about it, knowing the personal sentiment din ng ating mga kababayang Pilipino at sa hanay ng kasundaluhan at ng Philippine Coast Guard, naniniwala ko it makes a lot of impact kung ang ating pangalawang Pangulo ay nagsasalita, kinukundina ang mga illegal na gawain at ang agresibong paggalaw ng Chinese Coast Guard against the Armed Forces of the Philippines whenever we do the supply mission and against the Philippine Coast Guard vessel kapag sumasama tayo sa ating mga mangingisda patungo sa Baco de Masinloc. It really makes a lot of sense kung ating Pangulo ay nagsasalita at alam natin na tinitindigan din tayo, sinusuportahan tayo. So, personally, ako naniniwala ako na dapat bilang pangalawang pinakamataas na pinuno ng Pilipinas, dapat magsalita siya at magpahayag ng suporta sa ating Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. Regarding dito sa mga politicians ba ito? No. Direct na lang. So, sa katulad ni Harry Roque at iba pa, na dati ay panay ang sabi sa akin na yung mga warmonger na tinatakot tayo na magkakagera. Pero ngayon, bigla silang bumalik itong bigla, di ba? Na makipag-water cannon na rin daw tayo. Yung dating sinabi ni Robin Padilla kinontra nila, ngayon, pareho na rin ang sinasabi nila. So, what do you say about that kind of strategy? Alam sir, even without giving names ng mga tao, pero ako nalilito na nga din ako sa mga trolls. Sabi nila dati, warmongering daw ako. Kakagera na dahil daw sa ingay ni Consul Toriela sa pag-expose na aggressive. Nung winater cannon kami, ang sinasabi naman nila sa akin, Consul Toriela, duwag, ba't hindi ka mag-water cannon? Sabi ko, iniisip ko rin, hindi ko na alam kung saan ilalagay ang sarili ko sa mga trolls eh. Di ba? Mag-expose ka ng illegal action ng China, warmongering ka. Hindi mo piliin na i-water cannon sila dahil you choose to stay on the moral high ground. Sasabihin nila, bakit di mo winater cannon? Di ba sabi nyo, warmongering kami? Again, sala sa init, sala sa labig yung mga comment na yan. Kung ano ang gagawin ng administrasyon na to in response to Chinese aggression, yun ang hindi nila pupurihin. Kung ano ang hindi natin gagawin, yun ang gagawin ng Manilang butas. Again, the objective of which is only to disunite the Filipino people at i-divert natin i-divert nila sa ibang direksyon at usapin sa West Philippine Sea.